Magandang araw! Muli, narito ang inyong guro na si Ma'am Clarice upang magtalakay sa inyo ng isang aralin natin sa ating asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino, ngayong ikalawang kwarter. At ngayong araw ay ating pag-uusapan ang sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon. Ngunit bago yon, ano nga ba ang salitang modernisasyon? Ito ay ang salitang tumutukoy sa proseso ng pagbabago at pag-unlad ng isang lipunan, bansa o institusyon patungo sa mas makabago at mas mabisang sistema, teknolohiya at mga istruktura. At bago ang pagsisimula ng ating pagtatalakay, halika, panoorin muna natin ito. Mga kaibigan, tila nabighani ako sa gandang dilag na yan. Ganito mag-usap noon. Napukaw niya ang aking mga mata. Kay ganda mga kaibigan. Ganito naman ngayon. Trip ko talaga tong girl na to. Skarte mo na pa. Gawa mo na yan. Sa panahon ng texting, Facebook at Twitter, may gumagamit pa nga ba ng mga malalalim na salita? Dito sa Pandacan, Maynila, matatagpuan ang parkeng inialay kay Francisco Balagtas, ang pinakadakilang Pilipinong manunula at makata. Nagtanong-tanong kami rito, naiintindihan pa nga ba ng ordinaryong Pinoy ang ilan sa mga salitang ito? Papagayo. Siguro from the word gayo, tunog aalis. Papagayo. Walang clue. Alimpuyok. Payok. Palayok. Parang puyo. Ang dami niyang alimpuyok sa ulo. Sa salitang ugat na luwag, grabe, ang pangit na nabili kong t-shirt, ang luwag eh. Sa lahat ng aming tinanong, isa lang ang nakakuha ng tamang sagot. Gawa ng isang nagkakarpintero. Ito'y uri ng laro ng panahon ng mga bata na sila'y gumagamit ng kaprasyong papel at konting pisi para palitan rin lang ng hangin. Yun po ang saringgola. Palabasa lang ako ng Tagalog at saka ng Bible. Pero ginagamit pa po ba itong mga salitang ito ngayon? Ginagamit pero marami nang nakalimot. Lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon. Ayon sa National Artist for Literature na si Virgilio Almario, buhay ang isang wika kapag nakakasabay at bumabagay sa tawag ng panahon. May mga salita talaga na nawawala sa, kumbaga sa pera, nawawala sa circulation. Okay? Hindi naman namamatay yun. Kaya lang, hindi nagagamit, hindi in currency. Para lang namang fashion yan eh. Uso-uso. Pag hindi nagbago ang lingwahe at hindi sumunod sa uso, mamamatay. Malaki rin daw ang nagagawa ng teknolohiya at modernisasyon sa paggamit natin ng ilang salita. Sa ngayon, mas moderno na tayo, hindi ba? So, baka ang mga salitang mas kailangan gamitin ay yung mga mas may kinalaman halimbawa sa teknolohiya o kaya yung mas alam nung mas maraming o malaking bahagi ng populasyon. Ang pag-iiba ng bokabularyong Pinoy sa paglipas ng panahon, patunay lang na masiglang-masigla ang wikang Filipino. Nadyuhay, dito na anting paro ng butterfly. Nakakadagdag pa ang pag-usbong ng mga salitang halaw sa gay lingo o yung tinatawag ngayong Bekimon. Ang janda ay nadyulala, pero ang kachapteran ay jumalala. Pati Jejenis na ginagamit naman ng mga tinaguriang Jejemon. Yo pose, musta po? Pichusera, charotera. Wala sa sentence yung wali. Walay kita ngayon. Ano ibig sabihin ng true lalo tsaka witty? Yung true lalo po true. Tapos yung with it, hindi raw. False daw. Heyo. Heyo. Heyo po. Kamusta na po? Natural kasi na mayroong mga pangkatin na umiimbento ng sarili nilang lingwahe para hindi sila maintindihan ng iba.
Pero kalaunan, nakatutulong naman daw ang mga ito sa pagyabong ng wikang Filipino. Gay language, ang dami na ngayon na popular na dahil ginagamit kasi ng mga artista. Ibig sabihin nun, successful sila na yung kanilang wika ay ma-penetrate. Naging popular sila. Malaki ang nagagawa ng wika para sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Subalit mas pinili mong sakta ng puso ko. Maluma man ang ilang salita, Yo po! maiba man sa pandinig ang mga usapan at kwentuhan. Sa huli, ang mahalaga, lahat ng Pilipino nagkakaunawaan. Howie Severino, Wikang Pilipino sa pambansang kalayaan at pagkakaisa. GMA News. Ayan. May naunawaan po ba tayo sa video na ating pinanood? Siguro naman ay may ideya na talaga tayo kung ano nga ba ang sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon. Tingnan nga natin ang mga salitang ito. Anyare. O diba? Ay, nosebleed. Charot. Eh di wow. Budol. Bet. Anyari. Deserve. Yarn. Awit. Yon ay ilan lamang sa mga salita na atin ang napapakinggan at minsan pa nga ay nagagamit na rin natin sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. At ilan lamang yan sa mga salita na napapanahon o usong-uso ngayong panahon ng modernisasyon. Sabi nga natin, sa paglipas sa mga araw, nakilala mo ang kalagayan ng ating wika sa iba't ibang sitwasyon at may mga sektor na nanatili ang pagkapuro ng ating wika. Ngunit mayroon naman na ang dati nating wika ay napapalitan lamang ng ilang salita o nadadagdagan ng ilang titik. Nalalaro ito at napapaunlad, ngunit mayroon din namang mga salita na hindi na rin alam ng ating kabataan sapagkat ito ay hindi na nagagamit pa. Hindi nawawala, nalilimutan lamang gamitin. At dahil nga sa pagsulpot ng cellphone at mabilis sa pag-upgrade nito, mabilis din ang pagkawala ng personal na interaksyon sa mga tao. At minsan pa nga, umaasa na lamang tayo sa nauuso at trending sa ating lipunan. At dahil kailangan mong makahabol sa mabilis na pagbabago, ito ay gagamitin mo, di ba? Nagpapatunay lamang ito na hindi nananatili sa isang grupo ang salita at ito ay tinatangkilik, mapaprofesyonal man o kahit saan mang sektor ng lipunan. At sa kabuuan, malaki ang impluwensya ng social at mass media sa ating wika. Hindi man ito nakasasama, ngunit huwag naman sana na ipagsawalang bahala na tayo ay may wikang pambansa na ginagamit ng wasdo sa mga pagkakataong kailangan natin. Sabi nga, ang wika ay isang buhay na entidad na nagbabago at umaangkop sa agos ng panahon. Sa gitna ng modernisasyon, ang sitwasyong pangwika ay naghuhumindig bilang paglalantad ng identidad at ekspresyon ng kasalukuyang henerasyon. At dito na nga nagtatapos ang ating napakaikling pagtatalakay sa sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon.